Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jan. Taga Negros po ako. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol po ito sa aking ninong na tawagin na lamang natin sa pangalang Nestor. Nangyari ito may 2 dekada ng nakaraan. At ito ang aking kwento. Mabait si Ninong Nestor dahil sa tuwing napapadalaw ako sa kanya noon, lagi may handa talaga. Kung hindi baboy ang kakatayin, ay mayroong manok at pato pa. May mga pagkakataon din na binibigyan niya ako ng pera. Sa madaling salita, mapagbigay siya sa akin. Kaya naman, tuwing summer, mas pipiliin ko magbakasyon sa kanya kaysa sa iba kong kapamilya na nasa syudad. Walang asawa o anak si Ninong Nestor at nasa 40 anyos na siya. Wala ring balak mag-asawa. Nag-iisa lang siya sa kanyang may kalakihang bahay. Nag-aalaga ng mga hayop na siya ang kinabubuhay niya. Minsan pa nga, nagpapakain siya sa kanyang mga kapitbahay bilang pasasalamat. Yun nga lang, madalas siyang dumadayo kung saan-saan para makipag-inuman dahil nga mag-isa at nababagot siya sa kanyang bahay. At sa totoo lang, may pagkalasenggo din itong ninong ko, kaya siguro hindi nakapag-asawa. Nabanggit ko nga na mahilig makipag-inuman itong ninong Nestor ko, at minsan hambog din sa kanyang mga natamasa dahil lang sa pag-aalaga ng mga hayop. Totoo rin naman masagana ang buhay niya at walang problema sa gutom. At iyon nga ang ayaw ng mga taong hindi pa siya kilala. Naalala ko pa nga nang minsang umuwi siya ng lasing at hinatid siya ng 2 sa mga nakainuman niya. At pabagsak nilang nilapag si Ninong. Ayan kasi, sa susunod, huwag nang dadayo para lang sa tagay. Yan tuloy, napagtripan. Sambit ng isa na medyo lasing na at tinapik-tapik ang ninong kong walang malay. Ikaw ba yung anak niya? Pagsabihan mo yung tatay mo, mabuti na lang. Nakita namin yung kanina. Baka ngayon, tigok na yan. Isa na yun sa mga pagkakataong napapahamak si Ninong Nestor dahil lang sa kakatagay niya sa kabilang baryo. Gusto ko siyang pigilan sa tuwing aalis siya, kaya lang naiintindihan ko rin kung bakit siya ganoon. Buong buhay niya, mag-isa lang siya, kaya naghahanap siya ng atensyon sa iba. Patapos na noon ang summer, kaya uuwi na ako sa amin para mag-aral. Nang nagpaalam ako sa kanya, nakita kong lungkot sa kanyang mga mata dahil alam niyang may iwan na naman siyang mag-isa sa bahay niya. Kumakain ako noon sa hapag nang binalita nila mama sa akin ang masamang nangyari kay Ninong Nestor. May ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang huling dalaw ko sa kanya. Halos mabulunan ako nang sinabi nilang nagkasakit daw ito dahil may galit daw sa kanya at pinabarang siya. Nakarating na lamang ito dahil hindi na nito kayang tumayo sa matinding pananakit ng tiyan at kalaunan ay ginapos na nila dahil nag-aatake daw ito ng mga hayop. At minsan na rin itong inatake ang isa sa mga kapitbahay niya. Kaya naman, kahit may pasok pa ako, kinabukasan noon, nakiusap ako sa mga magulang ko na puntahan namin si Ninong Nestor. Agad rin naman silang pumayag dahil kahit sila ay nag-aalala rin sa sinapit ng ninong ko. Lalo pat mag-isa lang ito sa bahay niya. Pagkarating namin noon sa bahay ni Ninong, nadatnan namin siyang may kadena sa 2 paa, nakagapos rin ng mga kamay. Patakbo akong lumapit sa kanya pero agad akong pinigilan ng mga kapitbahay niya at may sinabi sila sa akin na kahit kayo mismo ay hindi maniniwala. Hindi lang barang ang ginawa sa kanya na kung sino mang may galit sa kanya. Ang sabi ng mga kababayan niya ay hinawaan daw ito ng pagkaaswang at wala silang alam kung saan ito nahawaan dahil nga madalas nakikitagay ang ninong ko sa kung saan-saan at uuwing lasing na lasing.
Umiiyak na, nakatingin lang ako kay Ninong Nestor na mga oras na yon. Nakikita ko rin ang malaking pinagbago ng katawan niya. Mas namamayat na siya ngayon kaysa noong huli kong bakasyon sa kanila. Ang sabi pa noon ng mga kapitbahay ni Ninong Nestor, kaya daw nila kinadena siya ay para hindi makakain ng hilaw na karne. Dahil nahuli daw nila itong kakainin na sana ang isang alagang pato nila. Mabuti na lang daw at may nakakita at agad siyang pinigilan. Ang akala ko ay nababaliw ang ninong ko at kaya niya inatake ang mga hayop ay dahil lang sa sira ang utak niya. Yung pala ay mas malala pa pala yun. Ang sabi pa nila, kapag makakain ng ninong ko ng hilaw na karne ay mahihirapan na daw ang manggagamot na pagalingin nito. Isa sa mga dahilan na nakumpirma nilang hinawaan si Ninong ay tuwing sasapit ang gabi, nag-iiba daw hitsura nito, naglalaway at nanlilisik ang mga mata. Takot man sa mga sinabi nila tungkol kay Ninong, pero nakaramdam pa rin ako ng awa para sa kanya, lalo na mabait nga ito sa akin. Nagpasya kaming manatili sa bahay niya para bantayan siya at doon na rin matulog. Tutal, nakagapos naman siya at sa sala na lang muna kami isang gabi lang naman. Kinausap ko si Ninong Nestor para sana kahit papano maramdaman niyang nandito ako at handang tumulong. Pumasok ako sa loob ng kwarto kung saan siya ikinadena. Napatingin siya sa akin nang makita niya ako. "Jan, pakawalan mo ko. Pakawalan mo ko rito. Gutom na ang ninong mo." Narinig kong sambit niya at nagsimula siyang magwala na nakaramdam ako ng takot sa kanya. Ibang-iba na ngayon ang itsura niya, lalo na madilim na sa labas, hudyat na gumagabi na rin. Lumapit pa ako kay Ninong Nestor dahil awang-awa ako sa kanya at hindi makapaniwala na aswang na siya. Parang kailan lang noong nagkausap kami at maayos pa siya. "Ninong, Ninong, sino pong may gawa nito sa inyo?" Kahit alam kong hindi yung masasagot ng ninong ko, ay tinanong ko pa rin siya. Baka sakaling may maalala pa siya. "Pakawalan mo ko rito! Diyan! Wala kang utang na loob!" Sigaw niya sa akin nang umatras ako dahil nang lilisik ang mapupula niyang mga mata at tumutulo ang laway na malansa. Tama nga ang sinasabi ng mga kapitbahay niya. Pinipilit niyang makawala sa kadenang nakagapos sa kanya. At tinitingnan ako sa parang kakainin niya ako sa oras na makawala siya. Umiiyak na niyakap ako ni Mama palabas ng kwartong yun. Nagpasya silang ipagamot si Ninong sa kilalang albularyo sa lugar na yon. Pero bago mangyari yon, nagimbal ang kabahayan dahil sa sigaw ni Mama. Nagising din ako pati na rin si Papa. "Leo! Leo! Si Nestor nakawala!" Sigaw ng mama ko. Galing kasi siya sa CR at nang tinignan niya si Ninong ng kinaroroonan nito, wala na at nakita niyang nasa kusina daw ang tungo nito. At doon nga nakita namin si Ninong na kinakalampag ang kulungan ng mga pato niya. Agad siyang nilapitan ni Papa pero inisang siko niya lang ito at agad na humantusay. Umiiyak na, tinawag ko yung mga kapitbahay niya sa labas na agad rin namang tumulong. 5 tao ang sama-samang pumigil kay Ninong Nestor para hindi niya makain ng tuluyan ng hawak niyang pato. Nabitawan niya naman ito, kaya lang nakawala siya sa hawak ng mga kalalakihan at mabilis na umakyat ng bintana para sana doon lalabas. Mabuti na lang nandoon si Mama, may hawak siyang bote ng inumin. Inihampas niya ito sa ulo ni Ninong ng buong lakas, dahilan para mawalan ito ng malay. Napabuga ako ng malalim na hininga dahil doon. Agad naming pinagamot si Ninong sa albularong si Mang Siloy, nabantog na sa pagiging manggagamot sa Negros. Marami na rin itong napagaling. Nasa labas pa lang kami ng bahay niya, agad siyang lumabas at sinabing hinawaan ng pagkaaswang ang ninong ko. Mabuti na lang at hindi pa ito nakakain ng mga hilaw na karne. "Hinga ng malalim. Masakit itong gagawin ko sa'yo kasi nakailang linggo na rin itong nasa tiyan mo. Pero pasalamat ka, Nestor, sa mga taong pumigil sa'yo para hindi ka makakain ng pato. Pwede ka namang kakain nun kapag luto na." May halong pabiro pang sambit ni Mang Siloy.
nang nasa loob na kami ng bahay niya at ginagamot na nga si Ninong. Nararamdaman kong magaling nga siya dahil nalaman niyang pato nga ang tinangkang kainin ni Ninong Nestor. Napasigaw si Ninong nang pindutin ni Mang Siloy ng 3 beses ang ibaba ng tiyan niya at pinalandas nito ang 2 daliri paakyat. Maya-maya pa ay nagsuka na ang ninong ko ng itim na para bang patay na mga dugo at sumunod ang kulay itim na gumagalaw-galaw pa. Agad itong sinilid ni Mang Siloy sa garapong may langis. Tinanong niya agad si Ninong kung kamusta na ang pakiramdam nito. Ngumiti lang si Ninong at sinabing hinding-hindi na siya iinom, tubig na lang. At pagkatapos nito, inabutan ni Mama ng perang albularyo pero tumanggi ito at sinabing manghingi na lamang ito ng pato kay Ninong. Gumaling nga ang Ninong ko. Sa karamdamang hindi lahat ay naniniwala, pero ako, saksi ako sa katakot-takot na pangyayaring iyon na hanggang ngayon ay tandang-tanda ko pa. Totoo sila. Totoo ang mga aswang. Kamusta po Kuya Badong? Alam niyo po bang dahil sa hirap ng buhay, hindi ako nakapagtapos ang pag-aaral kahit high school man lang. Hirap pa akong makatungtong noon, kaya naman nagpasya akong lumuwas ng Maynila, nagbapakasakaling na maiahon ko ang aking pamilya. Kahit wala akong alam sa kalakaran ng malaking syudad na yon, sumagal pa rin ako. Dala ang pag-asang mayroon ako, mag-isa akong pumunta doon at maghanap ng trabaho. At ito ang aking kwento. Kasambahay ang naging trabaho ko dito sa Maynila. Nagtrabaho ko sa kanila ni Madam Luisa noon. Mabait sila sa akin at malaki rin ang aking sahod na tinatanggap mula sa kanila ni Sir Harold. Maayos naman ang naging buhay ko sa kanila noong una dahil 2 lang silang pinagsisilbihan ko. Wala kasi silang anak at madalang ko lang silang makakasalamuha dahil umaga na akong umuwi, buong gabi talaga silang wala sa bahay. Hindi ko na inalam yun dahil isa sa mga rules ni Madam ang huwag makialam sa mga gawain nila. Donna, ikaw nang bahala dito sa bahay ah. Iyon ang laging linya ng mag-asawa sa tuwing aalis ng bahay. Tumatango lang ako at isasara ang malaking gate sa harap at pagkatapos ang lahat ng pintuan at bintana ng bahay. Dahil parte yun ng bilin nila, nabanggit din ni Sir Harold na kapag sasapit ng gabi, huwag na raw ako lalabas at manatili na lamang sa loob. Isinusunod ko ang lahat ng utos nila bilang isang kasambahay ni hindi ko pinapakailaman ang mga kakaibang gamit sa loob ng bahay. Kahit pa, kuryoso ako at minsan may pakiramdam na tingnan ng mga yon. May mga pagkakataon din na nagigising ako sa kakaibang tunog at mga kaluskos sa aking kwarto. Pero ni minsan, hindi ko yon tinitingnan dahil na rin isa rin yon sa bilin ni Madam Luisa sa akin. May mga naririnig din akong ungol ng aso at angil na kung anumang hayop na nasa labas. Kagaya na lang ng minsan akong nagising ng hating gabi dahil may kumakaluskos sa bintana ng aking kwarto. Nanginginig akong bumangon at dahan-dahang tiningnan kung ano ang mga nasa labas. At doon nga, nakita ko malaking hayop na nag-aangil at nakatingala sa aking kinaroroonan. Na kahit madilim, kitang-kita ko ang nagbabagang mga mata nito at ang mabalahibong katawan nito. Impit akong napasigaw nang makita ko ang mahaba nitong dila na dinidilaan ng dingding ng aking silid. Agad akong napaupo sa sahig at umiiyak sa takot ng mga oras na yon at tinatakpan ng aking 2 kamay ang sariling bibig para hindi makagawa ng ingay. Hindi ako nakabalik sa pagtulog dahil sa mga nakita ko ng gabi na yon. Kinabukasan, tinanong ko si Madam kung may iba pa ba silang hayop bukod sa aso, kambing at baka. Kahit alam ko yung nakita ko, hindi ko sinabi sa kanila dahil mahigpit nilang bilin na kahit anong mangyari, huwag tingnan ang nasa labas. Bakit Donna? May problema ba? Sa tanong pa lang na yun ni Madam
Alam ko nang nagdududa siya, kaya naman agad kong pinutol ang usapan. Pero balang araw, malalaman ko rin ang lahat. Dahil sa pagtataka at kagustuhang madiskubre ang kung anumang kababalaghan na nakita ko pag alis ng aking mga amo, agad akong naghalungkat sa loob ng ref na nasa kwarto nila. Naiwan kasing bukas ang pintuan kaya pumasok na ako. Nanginginig kong binuksan ang may kaliitan na ref nila at doon nga nagimbal ako sa nakita. Mga karne ang nasa loob na yon at kakaibang kulay nito. Alam kong hindi ito pangkaraniwang karne. Kinuhanan ko ng picture ang mga nandoon at pagkatapos lumabas na ako. Muli kong tiningnan ang nakuhanan ko sa aking keypad na cellphone. Kahit blurred yon, kita pa rin naman. Lahat ng mga gamit nila ay hinalungkay ko at napagtanto ko ang lahat na hindi sila tao ni Madam kundi mga aswang sila. Dahil kumakain sila ng hilaw na karne, kaya siguro wala sila tuwing gabi dahil nangunguha sila ng bibiktimahin. Ibinalik ko sa ayos ang lahat ng mga gamit na hinalungkat ko mula sa mga duguan na damit na itinapon na nila sa bodega hanggang sa mga patay na hayop na nakasabit doon. Kabado akong nakahiga sa aking higaan dahil sa mga natuklasan ko. Bukas na bukas, aalis na ako rito. Ayoko nang manilbihan sa kanila, baka kung ano pa ang gawin nila sa akin. Dahil sa mga natuklasan ko ng gabi na yon, kinakabahan ako sa tuwing nakatingin si Madam o si Sir sa akin, lalo na para bang alam na nila ang ginagawa ko nung wala sila. Nagising ako isang hapon noon at nakitang hindi umaalis sila Madam. Kinabahan agad ako dahil nakahanda na kasi ako, lahat ng gamit ko ay inayos ko na. Kamusta, Donna? Kumain ka na muna at alam kong gutom ka na. Sambit ni Madam nang madatnang ko siya sa kusina. Halos madapa ako sa sobrang kaba at takot na nararamdaman ko. Nakita ko pang tumango-tango si Sir sa gilid niya. Sinunod ko ang sabi ni Madam Luisa. Umupo ako sa silyang hinila niya para sa akin. Alam mo bang, specialty yan ng asawa ko, Donna. Tikman mo. Masarap yan. Nakangiting saad ni Sir Gerald at tinapik pa ang balikat ko. Tiningnan ko ang sabaw na kulay puti. Ginalo ko ang kutsara na nakalagay para sana sumubo pero nagulat ako nang masandok ko ang tenga ng baboy na dumudugo pa. Agad kong binitawan ang kutsarang hawak ko, dahilan para babasag ang yahong na pinaglagyan ng sabaw at doon nagkalat ang mga laman na yon na dumudugo pa. Napahagulgul ako at tumatras para makatakbo. Saan ka pupunta, Donna? Alis ka? Iiwan mo kami? Pagkatapos mong malaman ang lahat? Sa tingin mo, makakalis ka rito. Wika ni Sir habang patakbo ako at mabilis akong hinabol. Kahit madilim ang buong bahay, nagwa ko pa rin makatakbo sa kung saang parte na yon. Yun nga lang, paulit-ulit lang ang tinatakbuhan ko para bang nililingnang nila ako. Madam, Sir, maawa na po kayo sa akin. Hindi ko naman intensyon na matuklasan ang lahat. Nadala lang ako sa aking kuryosidad at natakot lang din ako sa inyo. Ma'am, Sir. Umiiyak na talaga ako habang binabanggit ang mga katagang yun. Umaasa na sana'y wag nila akong saktan. Naging mabait naman ako sa kanila sa loob ng 3 taon. Ngayon lang talaga ako nagkamali dahil sinuway ko sila. Walang sumasagot bagkus. Katahimikan ang nangingibabaw sa paligid. Nagulat na lang ako nang may kumalabog sa sahig. Mabigat yun dahil ramdam ko ang tunog ng simentong sahig na parang nabasag. Nagmamadali akong tumakbo papalayo doon at muling nagtago. Sa kusina ako napadpad. Nagsuot ako sa kabinet at pinilit kong ikasyang sarili ko. May nahawakan pa akong malamig at nakakasulasok na amoy ang nanuot sa aking ilong. Ininda ko ang lahat ng yun. Pati pagsusuka ay pinigilan ko kahit pakiramdam ko nasa lalamunan ko na yon. Nang hinayang akong hindi ko nabuksan ang cabinet na yon, akala ko kasi hindi na ginagamit yon dahil yung pala imbakan nila ng basura. Donna! Donna! Lumabas ka na. Alam kong nasa paligid ka lang. Huwag ka nang magtago dahil mahuhuli ka rin namin. Dinig na dinig kong sambit ni Sir Gerald mula sa labas. Alam kong nasa kusina na siya ngayon at pinaghahalongkay ng mga gamit.
Napadasal na lang ako noon na sana'y gabayan niya ako. Alam kong kasalanan ko ang lahat pero humihingi pa rin ako ng tulong mula sa kanya. Nang nawala ang ingay na gawa ni Sir, dahan-dahan akong sumilip pero nagulat ako ng mukha ni Sir ang sumalubong sa akin. Nakangisi siya at agad niya akong hinila palabas ng cabinet. Bumulagta ako sa sahig dahil sa sobrang lakas ng pagkahila niya sa akin. Naamoy ko ang gasolina nagkalat sa sahig kaya agad kong kinapa ang lighter na nasa bulsa ng aking suot na uniform. Hindi ko pala nabanggit na nag-iisa lang ako sa tuwing gabi sa bahay nila dahil ang ibang mga katulong at driver ay stay out. Kaya wala talaga akong mahihinga ng tulong ng mga panahon na yun. Malayo rin sa kabiasnan ng bahay nila. Nakahinga ako ng maluwag nang makapako nga ito doon. Agad kong dinukot yun at hindi nagdalawang isip na sindihan ang nagkalat na gasolina sa sahig. Lumiyab ang apoy sa loob ng kusina at lahat ng natapunan ng likido ay agad kinain ng apoy. Pati ang gasol na nasa ilalim ng sigaan ay sumabog. Napuno ng usok ang loob at amoy na amoy ko talaga ang mabahong gasolina. Mabilis na tumakbo si Sir palabas kasama si Madam Luisa na sumisigaw sa sakit. Patakbo na rin akong lumabas ng bahay noon dahil halos matupok na rin ito ng apoy. Hingal na hingal akong tinahak ang kalsadang papuntang syudad. Wala akong dala kahit ano. Sobrang dumi ko na rin at halos hindi makilala dahil nga sa usok at apoy na halos dumantay na sa aking pisngi kanina. Hanggang sa habang tumatakbo ako, meron akong nakitang isang sasakyan na papunta sa akin. Pinara ko yon at nagmamakaawa kung isakay niya ako. Sir, tulungan niyo po ako. Sir, parang awa niyo na. Tulungan niyo po ako. At buti na lang, hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako at sa awa ng Diyos, ligtas akong nakarating sa bayan. Marami siyang tinatanong sa akin na kung ano daw nangyari sa akin pero hindi na ako nagsalita pa. Bagkus, binigyan niya na lang ako ng pera para kahit papano daw ay matulungan niya ako sa maliit na paraan. Lubos akong nagpasalamat sa kanya. Napaiyak ako ng mga oras na yon. Ang perang binigay niya ay ginamit ko para makauwi ako sa aming probinsya. Pagkatapos nun ay nakauwi ako ng probinsya ng ligtas kahit wala akong naging dala para sa aking pamilya. Mabuti na lang din at nakapagpundar si Mama ng maliit na tindahan noon kahit papano may kukuhanan kami ng pang-araw-araw namin. Wala na rin ako naging balita sa mga naging amo ko noon at wala na rin akong balak na lumuwas pa ng Maynila. Nanatili ako sa probinsya namin at tumulong sa mga magulang ko. Pinili kong hindi sabihin sa kanila ni Mama ang nangyari para sa akin. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Badong. Muli, ako po si Donna at ito ang aking istorya tungkol sa mga aswang. Magandang araw po, Kuya Badong. Ako nga po pala si Maria, taga Norte. Pero nasa liblib na bahagi kami at malayo sa kabahayan noon. Kaya sa tuwing manganganak si Mama, kailangan pa naming sunduin ni Papa ang komadrona na siyang magpapaanak kay Mama na nasa kabilang baryo pa. Dahil nga sobrang layo pa namin sa syudad, kung sa ospital pa dadalhin si Mama, baka kung ano pang mangyari sa kanya. Sa daan, lalo na masukal talaga ang daraanan namin noon. Kaya minabuti naming humingi na lang ng tulong sa komadronang si Aling Kunching. Dahil siya naman ang sikat sa aming lugar at ayon sa mga kakilala ni Mama, magaling talaga ito at naging takbuhan na ng mga tao sa lugar. Dahil sa panahong ito, uso pa talaga ang mga kumadrona at mas may tiwala pa ang mga tao sa kanila. At ito ang aking kwento. Kuya Badong, sa naaalala ko pa, sa tuwing magkakasakit kami noon, hindi kami pumupunta sa ospital. Bukod sa wala kaming sapat na pera, aabutan rin kami ng gabi sa daan dahil wala pang bumabiyahe na jeep o
tricycle ng mga panahon na yon. Naging suki na si mama ng mga komadrona noon dahil taon-taon talaga nanganganak ng mama ko noon. Umabot nga kami sa 10. Naalala ko pa noon na bali-balita sa kabilang baryo na may aswang daw na gumagala. Naninindig ang mga balahibo ko dahil doon mapaniwala din kasi ako sa mga ganun, pero ang papa ko hindi talaga. Kumbinsido noon na may aswang nga. Sabi pa niya, mas maniniwala pa siya sa mga magnanakaw na handang pumatay para sa pera o kagamitan. Lagi rin niyang sinasabi na wag daw ako matakot sa aswang. Mas matakot ako sa magnanakaw o multo dahil totoo ang mga ito. Kabuwanan ni mama ng mga panahong ito, kaya naman bilang panganay at takot sa aswang, buong bahay nilagyan ko talaga ng pangontra. Nagsisiga din ako tuwing sasapit ang gabi. Pinapagalitan pa nga ako ni papa dahil sobrang sakit daw sa ilong ng mga goma na sinunog ko. Ako naman ay walang imik at sige pa rin sa ginagawa para naman ito kay mama at sa magiging kapatid ko. Sa edad na 20 ko noon, mulat na ako sa mga kababalagan dahil mahilig din ako magbasa ng mga horror kaysa sa mga love story. Radyo lang noon ang gamit namin dahil wala pang TV, at kung mayroon man, black and white pa, at wala rin kaming pambili. Pinagtiyagaan ko na lang ang pakikinig sa mga kababalagan at katatakutan na kwento noon, kahit paminsan nauunahan ako ni papa na mahilig sa musika. Hating gabi noon nang makaramdam ng pananakit ng tiyan si mama, kaya agad niyang ginising ang papa ko na nasa paanan niya at nagising naman ito. Nando, manganganak na yata ako. Sumudukan ng komadrona. Kahit isa, isama mo na lang si Maria. Bilisan mo! Usal ni mama habang namimilipit na sa sakit. Agad na naghanda kami ni papa para nga sunduin ang komadronang si Aling Conching. Nagdalawang isip pa si papa kung isasama niya ba ako o hindi na. Kaya naman, voluntaryo talaga akong sumama. Narito naman si Bentong, ang kapatid kong lalaki, kung sakaling pumarito ang aswang na gumagala. Nasa daan kami ni papa papunta sa bahay ng komadrona noon nang biglang may narinig kami pagaspas sa puno ng mangga. Natatakot akong nagmadali sa paglalakad at tumawak sa damit ng papa ko. Alam ko kasing hindi yun basta-bastang ibon lang dahil sa tunog niyon sa mabigat at halos mabali pa yung mga sanga. Ano ka ba, Maria? Ang tanda-tanda mo na takot ka pa rin sa aswang na yan. Bilisan mo na lang sa paglalakad. May bitbit naman akong itak rito. Malakas na sambit ni papa at pinagtatagaan yung mga damo sa daraanan namin. Kumikintab sa liwanag ng buwan ng itak na hawak ni papa, habang ako naman medyo kumalma na at masinigpitan ng paghahawak sa flashlight na daladala ko. Sa mga oras na yon, alam kong kinakabahan na rin ang papa ko dahil kakaiba rin ang huni ng ibon na para bang nasa paligid lang. Mas nilakasan ni papa ang paghataw sa mga damong sumasagabal sa daan namin para rin siguro ipaalam sa aswang na hindi kami takot. Nakarating kami ng ligtas sa maliit na kubo ni Aling Conching at naabutan namin siyang nakaupo at para bang hinihintay kami. Agad na sinabi ni papa ang aming pakay na pinaunlakan rin naman niya. Sumama sa amin ang komadrona, dala ang mga gamit niya para sa pagpapaanak. At nang pabalik na kami sa aming bahay, wala namang kakaibang nangyari o kahit naririnig man lang. Naging payapa na ang aming paglalakbay dahil na rin siguro na mag-uumaga na. Nadatan namin si mama na umiiyak na sa sakit noon. Agad siyang dinaluhan ni Aling Conching at inumpisahan itong paanakin. At si papa nasa ilalim ng bahay noon para magsaing at magpakulo ng tubig, habang ako nasa maliit na silya namin noon dahil pinalabas ako ng komadrona. Sa totoo lang, kabado ako para kay mama, lalo nang may kakaiba akong nararamdaman kay Aling Conching, para bang may kung ano sa kanya. Nagpalakad-lakad ako habang iniisip ang aswang na sumusunod sa amin kanina. Alam kong wala kaming nakita ni papa, pero alam ko rin na aswang talaga yon. Ang pinagtataka ko lang, bakit nawala na lang yung bigla nang nasa malapit na kami sa bahay ng komadrona. At nang pauwi kami,
wala nang gumagambala sa amin. At labis akong nag-alala kay mama, lalo na't narinig ko ang iyak ng bagong silang kong kapatid. Nakita kong pinapasok doon ng tatay ko at agad ring lumabas. Napangiti siya sa akin at sinabing lalaki ang kapatid ko. Napangiti rin ako sa kabila ng pag-aalala. Umalis sa harapan ko si Papa agad dahil maghahanda raw siya para sa kakainin namin. Sumilip ako sa butas ng dingding para tingnan ng palihim ang nangyayari sa loob dahil panay ang iyak ng kapatid ko. Doon ko nakitang walang malay si Mama at si Aling Kunching ay karga-karga ang bata habang panay ang yugyug niya dito at nakita ko pang may ginunguya siya galing sa may dugo niyang mga kamay. Dahil doon, pumasok ako at agad na kinuha ang bagong sila kong kapatid sa kanya. Binigay rin naman niya ng maayos at nagpresenta na siya na lang daw ang maglalaban ng gamit ni Mama sa panganganak. Pati na rin yung mga dugo na lumabas sa katawan ng mama ko, siya na lang daw ang maglilibing. At kahit anong gawin kong pagpapatahan noon sa aking kapatid, hindi talaga siya tumatahan. Kaya, tiningnan ko ang katawan niya, baka kasi kung may sugat o ano. Nagulat ako nang makitang dumudugo ang peta ng kapatid ko dahil may marka ng kalmot na bumaon talaga at may malalim pa nga na sugat na para bang kinurot. Agad kong tinawag si Papa para bantayan si Mama at ang kapatid ko. Tiningnan niya ako nang may pagtataka pero agad ring binaling ang tingin sa kapatid kong panay ang iyak. Dala ang maliit na kutsilyo noon. Sinundan ko sa Aling Kunching sa ilog na pinaglalaban niya ng kumot at sapin. At doon nakita ko siyang mabilis na sinusubo ang mga kulay pulang nasa sapin at kumot ng mama ko. Nanlilisik ang mga mata niya habang patingin-tingin sa paligid. Hindi ako makagalaw sa aking pinagtataguan. Nawalan ako ng tapang dahil sa nakita ko. At nadagdagan pa yon nang nakita ko talaga kung gaano kakahaba ang dila niya habang dinidilaan ang mga tira-tirang dugo na nasa sapin. Mahahaba rin ang kuko niyang dumadakma sa mga dugong inaano doon ng tubig ilog. Ibang-iba na ang hitsura ni Aling Kunching para bang hayok na iyok ito sa laman ng tao. Nakita ko rin kung paano niya sininghot-singhot ang lampin na may dugo ng mama ko, pati na rin ang kumot na halos lunukin na niya. "Hayop kang aswang ka! Papatayin kita! Kinain mo ng paunti-unti ang anak ko!" Nagulat na lang ako nang makita si Papa na hinahabol ni Aling Kunching na mabilis na tumakbo sa kakahuyan. Tsaka pa lang ako nahimasmasan at tumayo sa aking kinaroroonan. Agad kong pinaanod na lang sa ilog ang mga gamit namin dahil na rin sa pag-iisip na baka may laway na nakakahawa. Bumalik si Papa, galit na galit siya at sinabing hindi na niya naabutan pa ito. Mabilis daw itong nawala sa gitna ng kagubatan. Dahil sa nangyari, nalaman naming hindi pala si Aling Kunching ang nagpaanak kay Mama, kundi isang dayo na aswang pala yun at nagpanggap na si Aling Kunching. Dahil ang totoong Aling Kunching ay nasa syudad ng mga panahong yon. Nalinglang kami ng aswang pero mabuti na lang hindi niya nakain ng kapatid ko at naging maayos naman ang kalagayan ni Mama at ng kapatid ko. Dinala namin sila sa ospital noon para mabigyan ng tamang gamot. Lalo na ang sugat ng kapatid ko. Malalim yun at maraming dugo ang lumabas. Mabuti na lang talaga at nakita ko ang aswang na yon. Kahit na matagal na nangyari yun, Kuya Badong, tandang-tanda ko pa rin hanggang ngayon at sa tuwing maalala ko ang pangyayaring yon, kinikilabutan ako. Dahil doon, napatunayan kung totoo sila. Totoo ang mga aswang.